Assalamualaikum! Ako si Henry Umaga Diaz. Ako naman si Jane Castaneda. Atid namin sa inyo ang pinakamaiinit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Amnesty extension sa Saudi matatapos na. 160 whale wards hindi pa rin nakakauwi, embahada sinisi. OFWs pinapasok ng Saudi government sa Semesi Deportation Center para makauwi sa Pilipinas. 10 Islamic Center sa Damam nagsama-sama sa unang paliga. Opening games ng paliga sa Jeddah, record-breaking sa pagsali ng 53 teams. PhilHealth hike, nireklamo ng mga OFW at recruitment agencies. Bonus sa mga empleyado, kinwestiyon. At bahagi ng kinita sa contest ng mga batang estudyante sa Damam, ibibigay sa mga biktima ng bagyong Yolanda. 2 linggo na lamang at matatapos na naman ang palugit na amnesty extension sa Saudi Arabia. Pero tila konti pa rin ang naayos na mga papeles, kaya kukonti lang ang napauuwi na male distressed OFWs. Nagboluntaryo na ang isang grupo ng mga Pilipino doon para mapabilis ang pagproseso sa kanila. May balitang Middle East si Roland Blanco. Wala kayong sahod, hindi kayo na bayaran ng sahod. Tapos ilang buwan kayo walang sahod. Teka, saan doon kayo sa atin? Kailan po ang anak nyo? Kailan po nag-finish contract dapat kayo? October 22, 2013. Ngayon, binigyan kayo ng 1,600 bilang sweldo mula November 17 hanggang December 3. Hinimay at binusisi ng mga Pinoy volunteer na ito ang mga kwento at kaso ng mga takas ng mga lalaking OFW. Ang mga male runaway ay pansamantalang naninirahan sa isang esteraha sa Riyadh habang pinoproseso ang aplikasyon nila sa amnesty program ng gobyernong Saudi. Pero natapos ang unang extended deadline ng amnesty noong November 3, narito pa rin ang may 160 OFW. Biro mo, napakatagal na ako dito. Since pa nung July to, hanggang ngayon nandito pa rin ako. Namatay yung anak ko, sir. Last 3 weeks ago, hindi ako nakauwi. Humingi ako sa kanila, pinaalam ko sa kanila, nagsulat ako sa kanila. Pero parang wala, para silang bingi. Masama ang loob ni Gonzales sa case officer niya sa Philippine Overseas Labor Office. Tulad ng hinanakit ni Teddy Balucanang sa isang opisyal din ng Polo. Humingi lang siya ng tulong sa Polo noon para makuha ang 5 buwang sahod sa employer. Pero pinayuhan na lang siyang tumakas. Kahit hindi naman pala siya sakop ng amnesty. Hanggang ngayon sir, hindi man lang nila kinausap yung amo ko kung wala man silang nagawang aksyon para yung sahod ko na naiwan. Muling na-extend ang amnesty hanggang March 1. Ini-interview ng mga volunteer ang mga distressed OFWs para malaman kung sino-sino sa kanila ang may babayarang penalty. Ang grupo nila ang gagawa ng paraan para mabayaran ang penalty kung siguradong yun ang makakapagpauwi sa mga OFW. Kahit umabot po ng 4 months, kailan ko lang po nalaman na ilang pala po ang violation ko, 500 reals. Dapat po matagal na akong nakapuli. Kung 500 real o higit 5,000 piso lang ang penalty ni Diloy dahil sa traffic violation, 4,000 real naman ang pinagbabayad ng amo ni Gonzales sa kanya. Sana, sir, pinagdadasal ko lang, sana matulungan po nila ang makauwi ako. Dami kong problema nga ayusin sa pamilya ko. Sa natitirang 2 linggo ng amnesty, nagkukumahog na rin ang mga kapwa OFW na gustong tumulong sa kanila. Kaya naman ramdam na rin nila ang kalbaryong dinaranas ng mga distressed OFW. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Simula noong 6 ng Pebrero, pinagmumulta na ng 10,000 Saudi Riyals o mahigit 120,000 pesos ng Saudi government ang mga undocumented OFW sa Jeddah na hindi nakapasok sa Semesi Deportation Center. Ito na raw ang huling alok ng Saudi government na sumama sila sa Deportation Center para maiproseso ang kanilang pag-uwi. May balitang Middle East, si Charles Tabu.
Sa website ng konsulado at social media sites, nagtawag na ang konsulado dito sa Jeddah sa mga undocumented OFW na sumama na sila sa SEMESI, ang deportation center dito sa Jeddah, para maiproseso ang kanilang mga papeles. Muling nag-alok ang Saudi government na dalhin ang mga undocumented OFW sa SEMESI para makabalik na sa Pilipinas. Agad namang inihanda ng konsulado ang mga papeles ng mga TNT para maipadala na sila sa SEMESI. Ayon sa aming pagkakaunawa, ito na ang pinakahuling ng pagtanggap ng mga taga ng SEMESI ng mga nangangailangan ng repatriation. Ang TNT na hindi nakasama bago mag-Huwebes noong isang linggo ay magbumulta na ng 10,000 Saudi Riyals or 120,000 pesos o mahigit pa, depende kung gaano sila katagal lumayas sa amo. Sa aming pagkakaunawa sa mga sinabi sa amin ng mga otoridad ay magbabayad na po ng multa. May mga problema sa pagpapauwi. Aasiste pa rin daw ang konsulado sa mga OFW na hindi nakasama sa pagpunta sa SEMESI bago mag-February 6. Ganun pa man, yung mga kababayan natin na pagkatapos ng February 6 at hindi sila napauwi, tutulungan namin sila, pero tutulungan namin sila sa hanggang sa makakaya kung ano ang available sa atin according to the rules here in Saudi Arabia at saka kung ano yung mga resources na consulate. Halos 1,000 ang nasa loob ng SEMESI na naghihintay makauwi sa Pilipinas. Daan-daan pang mga OFW ang hindi nakasama sa deportation. Nagbabalita sa Middle East, Charles Tabu, Jeddah. Nananawagan ang kapatid ng namatay na OFW sa Philippine Embassy sa Riyadh na pabilisin ang pagpapauwi sa Pilipinas ng labi ng kanyang kapatid na namatay sa cardiac arrest at mahigit 2 buwan nang nakatenga sa morgue. Yan po ang Balitang Middle East ni Florante Catanos. Masyadong nabagalan si Joseph Bosque, trailer driver sa Dammam, sa kilos ng Philippine Embassy sa pagpapauwi ng bangkay ng kanyang kapatid na si Pedro Bosque Jr. Mahigit 2 buwan nang nasa morgue sa Riyadh ang bangkay ni Pedro. Namatay si Pedro tubong lagayan Abra sa cardiac arrest noong December 5, 2013 sa kanilang job site sa Riyadh. Nananawagan si Joseph sa Philippine Embassy na bilisan ang pag-asikaso sa pagpapauwi ng bangkay ng kanyang kapatid dahil nagdudulot ito ng emotional stress sa kanilang pamilya. Sana po yung mga kinaukulan natin po sa embassy dyan sa Riyadh, dito sa gitnang silangan ho, matulungan nyo po kami, matulungan nyo ako na mapauwi na sa lalong madaling panahon po yung kapatid ko. Pang mapanatag na rin po ang loob namin. Sagot ni Attaché Iluminado Ponciano ng Assistance to Nationals ng Philippine Embassy sa Riyadh, full shipment na raw ang bangkay ni Pedro at hinihintay na lang nila ang schedule mula sa cargo company. Ginagawa daw nila ang kanilang trabaho at may proseso raw silang sinusunod. Bukod sa bangkay ni Pedro, may 40 bangkay pa raw silang inaasikaso na mapauwi sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Nananawagan din si Joseph na magtalaga ng tao ang Assistance to Nationals dito sa Eastern Saudi para sa madali ang pag-asikaso at pagpapauwi ng mga bangkay. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanos, Dammam, Saudi Arabia. PhilHealth hike, inireklamo ng mga OFW at recruitment agencies. Bonuses sa mga empleyado kinwestiyon. At bahagi ng kinita sa contest ng mga batang estudyante sa Dammam, ibibigay sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Umalma ang mga OFW sa Jeddah at ahensya sa Pilipinas sa pinatutupad na dagdag singil sa PhilHealth contribution. Nitong Huwebes, pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang palasyo sa legalidad ng dagdag singil. May Balitang Middle East si Charles Tabu. Galit na nagreklamo ang mga OFW, presidente, may-ari at mga CEO ng mga recruitment agency sa dobleng pagtaas ng contribution sa PhilHealth. Mula 1,200 pesos, dinoble ito sa 2,400 pesos bawat taon simula January 1 ngayong taon.
Dagdag pasalin daw ito sa mga OFW at hindi nila alam kung bakit may increase. Gayon binigyan ng bonus ang mga empleyado ng PhilHealth noong 2012. Kasi hindi naman lahat kami malalaki ang sweldo. Nakakapekto sa mga pamilya namin, siyempre sa mga budget namin padala, malaki epekto. Lagi na lang taas ng taas. Kukurakuti na naman yan. Ay nako, mahirap sa amin mga OFW yan. Total, hindi naman namin napapakinabangan yan. Dagdag sila ng dagdag ng singil. Umalma rin ang recruitment agencies sa dagdag singil sa PhilHealth dahil wala naman daw silang nakikitang pagbabago sa serbisyo. Masyadong mataas kasi yung increase ng 100%. Hindi rin daw makatulungan na ang pamimigay ng bonus. Actually, pwede natin masabi na ito hindi makatarungan. Ang trabahong gobyerno ay tinatawag natin public service. Ang nakakainis nga nito, yung tinatawag natin public servant, ito yung ating mga halal na mga politiko, nakikipagpatayan yan para sila ay mailuklok. Para saan? Para kumamkam ng mga yaman ng ating bansa. Hindi na yata public service ito. Kahit pa ang ahensya ang magbabayad ng PhilHealth na ito, hindi rin alam kung saan pupunta ang dagdag kontribusyon. We do not mind paying. As long as sabihin mo sa akin, bakit? Para bang bumili ako ng isla, bilasa naman. Di ba? Tapos ganun kamahal. Parang ganun yun, di ba? In simple language. Sana, bigyan nila kami na ito, ha? Tataasan namin. Kasi ito, makukuha ng mga OFW, yung kanilang pamilya, masiservisyohan. Ganito yan, ganito yan. Maybe they have a nice program, but do we know about it? No. Masyado naman kaming taken for granted. Wala naman daw silang reklamo, basta alam lang kung saan mapunta ang kontribusyong ito. Nitong Huwebes, ibinalita na pinagpapaliwanag ng Supreme Court ang palasyo sa legalidad ng increase sa PhilHealth contribution. Unang linggo ng Enero, dinepensahan ni Press Secretary na kailangang matustusan ang tinatawag na Social Protection Program para sa mahihirap kaya nagtaas ng singil ang PhilHealth. Dati nang nanindigan ang PhilHealth na legal ang kanilang dagdag singil batay sa Republic Act 7875 o yung National Health Insurance Act of 1995. Nakahanda naman daw humarap sa anumang investigasyon ang PhilHealth. Nagbabalita sa Middle East, Charles Tabu, Jeddah. Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang question of the week. Ano po ang masasabi ninyo sa balak ng POEA sa Marso na ipatupad ang online pre-employment orientation seminar para po maiwasan daw ang illegal recruitment? Narito ang ipapasagot ng ating mga ka-FB para po kay Tanjo Rizzo. May PIDOS naman, pwede na yun. Bakit kailangan pang mag-online? Dapat magbigay na lamang ng ang POEA ng list nila ng mga agency para alam ng lahat kung saan sila mag-a-apply para hindi maloko ang mga tao. Maganda ito para kay Lloyd Mabayo Borja, pabor sa amin ng mga taga-Visayas at Mindanao. Hindi kami masyadong magagastusan para agahan ang pagpunta namin sa Maynila. Kapag dumating na ang flight details namin, approve. Sa palagay po ni June Ray Jojo Robledo, mas maganda kung kayang ipatupad ang online seminar para yung nasa malalayo ay hindi na kailangang lumuwas. Ang illegal recruitment ay hindi mawawala hanggat may taong magpapaloko at may manloloko. Sa tingin ng suki nating si Romy Galvez, walang kinalaman ang pre-employment sa orientation seminar sa illegal recruitment. Kung dumarami ang cases ng illegal recruitment, ibig sabihin, hindi effective ang POEA. Kulang sila sa ngipin at mahigpit na pagpapatupad ng batas dahil lumalabas na hindi natatakot ang mga taong involved sa ganitong masamang kalakaran. Marami kasing nakalulusot at hindi naman naparurusahan. Paniwala po naman ni Ayman Angin Taupan, hindi naman yan ang solusyon. Hindi ba ang job order dadaan pa yan sa POEA? Doon pa lamang alam na nila ang agency kung ban ba o hindi. Sagot ni Mike Lopez, why not? Kung yan naman ay makabubuti, give it a try. Mainam din kung mamigay ng handouts. Sabi po ni Lord Vincent Bien, hindi maiwasan ang illegal recruitment dahil ang kasabwat dyan sa POEA. Ang tanong, may nakukulong ba? At para naman po sa darating na linggo, ang atin pong pulso ng OFW Question of the Week ay, ano ang masasabi ninyo sa binuong panel ni Pinoy para tutukan ang issue ng mga OFW na nasa death row at blood money?
May bago ng Prince at Princess 2014 ang Al Jazeera International School Dammam sa Saudi. Bahagi ng malilikom na pondo ay idodonate po ng eskwelahan sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Yan ang balitang Middle East ni Florante Catanus. Panalo ang forma at ngiti ni na Aaron Sonsona at Cynthia Maritalidano na kinoronahan na Prince at Princess 2014 ng Al Jazeera International School Dammam kamakailan. Mahigpit ang naging labanan ng 8 kabataang estudyante dahil pare-parehong malalakas ang dating mula personality hanggang talent. Sobrang saya ko po, nanalo ako, pangarap ko po ito. Masaya po ako dahil nanalo po ako at maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Nakuha rin ni Sonson ang Mr. Popular, Best in Casual at Sportswear habang si Talidano ay inuwi ang Miss Popular. Itinanghal na Duke at Duchess 2014 sina Al Gabriel Montaño at Angel Shane Tilog. Best in Coat and Tie, Best in Talent at Most Photogenic si Montaño habang nakuha naman ni Tilog ang Best in Talent, Best in Casual at Sportswear at Best in Gown. Napakaganda yung mga opportunities na ganito na nagkakandak tayo ng mga ganitong mga contests to be able to inspire your students to try to set a bar of what our students here in this institution should follow and should be. Nag-final walk naman ang dating Prince at Princess na si Rolf Azel at Divine Montaño na pangulo rin ng Student Council. Ginawa po namin yung patimpalak na ito upang mabigyan po ng confidence ang mga bata para po ma-showcase yung talent nila. Dagdag pa ni Montaño, bahagi ng malilikom na pondo ay idodonate ng eskwelahan sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanus, Dammam, Saudi Arabia. 10 Islamic Center sa Dammam nagsama-sama sa unang paliga at opening games ng paliga sa Jeddah. Record-breaking sa pagsali ng 53 teams. Yan at iba sa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Sa kauna-una ang pagkakataon, nagsama-sama ang 10 Islamic Centers sa Eastern Province ng Saudi Arabia sa Mini Olympics ng West Dammam Islamic Center. May Balitang Middle East si Dinan Aran. Nagbuklod-buklod ang 10 Islamic Centers at inilunsad ang unang Inter-Islamic Center Mini Olympics na ginanap sa Dammam. Kasama rito sa paliga ang Raqqa, West Dammam, Hidayah, Agrabiya, Abdullah Fuad, Rastanura, Abkik, Siraj, Katif at Dammam Islamic Cultural Center. Naglaban-laban sila sa basketball, volleyball, tug of war, soccer at base attacks. Meron ding indoor games tulad ng billiards, table tennis, table hockey, table football at darts. Sabi ni Neil Umapas, organizer ng Mini Olympics, napaka-importante ng sports para sa mga Pilipino sa Saudi Arabia. Marami kasing naliligaw ang landas kapag nag-iisa at nalulungkot, lalo na malayo sila sa kanilang mga pamilya. Para na rin ito ay makakatulong din sa kanilang pang-araw-araw na pagtira dito sa bansang Saudi Arabia sapagkat tayo po ay napakalayo sa ating mga mahal sa buhay. Isang paraan na rin ang sports para mapalakas nila ang kanilang pananampalataya sa Islam. Sama-sama silang nagdarasal, sabay-sabay kumain at masayang naglalaro na parang iisa silang pamilya. Ang sabi ng mahal na propeta namin, Prophet Muhammad, peace be upon him, sabi niya, ang malakas ng manampalataya ay kalugod-lugod at kamahal-mahal, kaysa manampalatayang mahina. Nakatutulong daw ang Mini Olympics para mapanatili ng mga OFW ang kanilang kalusugan at maging aktibo sa kanilang trabaho. Nangunguna pa rin ang mga manggagawang Pinoy na pinipili ng mga kumpanya sa Saudi dahil magaling at maayos silang magtrabaho. Kaya tinutulungan din ng mga Islamic Center ang mga kapatid nilang Muslim na makahanap ng magandang mapapasukan. Nagbabalita sa Middle East, Dinan Arana, Dammam, Saudi Arabia. Sumali ang 53 basketball teams, pinakamarami sa kasaysayan ng paliga ng Filipino Basketball Association Jeddah para sa kanilang outreach program at charities. May Balitang Middle East, si Francis Nuique.
Nagtala ng panibagong record ang opening ng 2nd Nokia Asia and 35th Filipino Basketball Association Tournament na ginanap sa Sheraton Hotel, Jeddah. Umabot lang naman kasi sa 53 basketball teams ang sumali sa taunang tournament. Pumarada sa opening ceremonies at nakatawag pansin ang mga nagagandahang news ng bawat kupunan. Kada basketball season ay may proyekto sila tulad ng pagbibigay ng libreng ticket pauwi at tulong sa operasyon sa ulo ng anak ng isang OFW. Hinati ang paliga sa 5 divisyon: Inter-Company Division, Inter-Hotel and Restaurant Division, Inter-Hospital Reinforced Division, Inter-Commercial Open-Rated and Non-Rated Division. Sa opening game pa lang, pukpukan na ang laban at dikitan ng score ng Saudi Ogre Golf Bridge at Friendster team. Nilaglag ng Friendster ang Saudi Ogre Golf Bridge, 49-35. Nakuha ni Noy Magat ang best player of the game na naka 14 point sa second game. Para na rin po ito sa ating community, para po sa kanilang kalibangan, camaraderie, and unity. Samantala, sinasagasaan ng Kia Motors ang Giordano Giuffali, 89-74, at nahirang na best player of the game ay si Julian na naka 16 points sa third and last game. Wagi naman ang Dr. Solomon Faki Hospital team sa Saudi German Hospital, 74-69. Best player si De La Paz na nakascore ng 20 points. Nagbabalita sa Middle East, Francis Anthony Nweki, Jeddah, Saudi Arabia. Dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po kami sa susunod na linggo dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan. Kaagapay at tunay na maaasahan, Balitang Middle East. Maasalamat.